Sa video na to, Flavor bomb sa bibig ko. kakain tayo ng 5 crazy street food Ay! sa magulo at buhay na gabi ng Tondo. Ay! Maghahanap tayo ng legendary, Alam mo, first time mong kumain ng tumbusok nila. kakaiba, Anong tawag ulit dito, bro? Smoking ball! Smoking ball! cute, Pwede siyang pamaypay sa mainit na panahon ng ugbo. hindi pangkaraniwan, Oh, that's nice. at trending na Tondo street food. Wow. Ready ka na ba? Charot! Ako ay batang Tondo, taga-Tondo to, isisigaw ko sa mundo. Sige sabihin mo sa'kin kung ano ang alam mo dito sa amin Dati, ang ipapayo sa'yo ng mga taga-Manila ay huwag kang pupunta ng Tondo paggabi. Pero ngayon, baliktad na ata. Dahil ang dati kinakatakutan, ngayon ay lagi nang pinupuntahan ng mga lokal at kahit mga banyagang turista. Magandang gabi. Nandito tayo sa ugbo. Nagbabalik sa ugbo. It's getting louder, crazier, at mas dumadami ang nagbubukas sa kainan. Ang dami nakatingin sa akin ngayon. Sa mga nakarang taon ay naging street food hotspot ng Tondo, specifically ang kanto ng Ugbo. Pagpatak na alas 5 ng hapon, kanya-kanya ng tayuan ng pwesto o mga street food vendors. Mula sa mga lokal na Pinoy street food, hanggang sa mga international street food ay matitikman mo rito. At kung isa kang street food vendor dito, ipabibuhan talaga ng kanya-kanyang pakulo sa kanilang mga binibenta dito. Pero ang gagawin nga natin ngayon, maghahanap tayo ng classic at sa same time, crazy street food dito sa ugbo. Uy, shoutout pali kayo! Ayan na, wala! Charot! Noong 1994, bago pa magsitayo ang Ugbo Night Market, ay meron ng isang alamat na kainan na matatagpuan sa isang masikip na eskinita ng Simon Street sa Tondo. Ito, ang Mangrado's Lechon, kilala para sa kanilang lechon kawali, garlic fried rice, at ang kanilang kakaiba pero classic na tumbong soup. Ang tumbong ay gawa sa large intestine ng baboy at ang sabaw ay mula sa pinakuluan nito. Uy pare, maraming tao, siksikan, maingay, yan talagang Tondo. Nandito tayo sa kanto, malapit sa ugbo, sa legendary Mangrado's. Nalaman mong buhay na buhay ang gabi ng Tondo pag marami ng tao at siksikan dito sa Mangrado. Parang may birthday lang ang kapitbahay. Ganyan ang setup dito. Hanap ka lang ng monoblock na pipwestohan mo at umorder ka na dahil baka mabusan ka pa. Nadala ko na rin dito si Sally ng Best Ever Food Review Show at si Luke Martin ng Chopstick Travel. Pero 2021 pa ang unang kain ko rito. Maswerte ako dahil nakakwentuhan ko ang alamat na si Mangrado mismo. So, Paus, kasama natin si Mangrado ngayon tayo. Maraming salamat po. Actually, ay starstruck ako kasi sikat na sikat ka sa internet. Ngayon, para ako nakakita, kasi bilang ako mahilig sa pagkain, feel ko nakakita ng legend, ganyan, saka artista. Pero noong 2022 ay namaalam na ang hari ng tumbong na si Mangrado. Tayo rito, makakain kayo ng the best lechon in Tondo. Pero ganun pa man, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang kainan na sinimulan niya. At dahil yan sa mapagmahal niyang pamilya na itinutuloy ang kanyang legasiya. And it's time to eat. Umorder na ako ng tumbong soup, pahay guya, at ang napakasikat na Rados Lechon. Been a long time coming, gusto ko muna tikman tong kanilang lechon. Ayan. Ginagawa dito yung nilalagay sa kanilang parang sweet style sauce with papaya. Classic talaga. Unang lasa na kain ko dati, ganun-ganun pa rin. Yung the sweet, sticky, starchy na parang asado sauce. Inilechon kawali doon yung crisp, medyo juicy pa ng konti. Saktong alat lang din, hindi sobrang alat. Nagbibigay ng extra dimensions of flavor yung asado sauce with the papaya. Gawin ko, kuha ko, lagay ko sa garlic rice. Cheers! Ito yung definition at epitome ng garlic rice dito sa Manila. Yung bahiguya nila. So makikita mo, mukha siyang intestine pero hindi ito intestine. Lambot. Parang kumakain ng adobo. Chinese style laman loob, parang ganun. Medyo may tamis siya ng konti. May pait ng konti. Yung pinakabahiguya, parang yung texture niya parang atay. Punta tayo sa main event. Ito yung tumbong soup. Yung sa gawin ko, kuha ko. Alam mo, kung first time mong kumain ng tumbong soup nila, parang nakakalasa ng pungent eh. Yung may konting pait, may konting foul taste, pero ako nakailan na ako, so medyo sanay na ako. Ang gusto ko lang dito, parang kang kumakain ng tinola. Sobrang mabawang din siya, note na note yung lasa. Malinis lang eh. It's a clear thin broth. Yung tumbong, texture niya parang isaw. Chewy, medyo madulas, and then wala na siyang anggo o baho. Lagyan ko ng toyo, kalamansi, sili. Kuha ko ng karne.
Kuha ko ng papaya asado sauce. Ito talaga literal na neighborhood food kasi literal, nasa residential area siya, isang maliit na eskinita, may mga kapitbahay ka. Habang gumagabi, lalong dumadami yung tao, pabaliktad dito. So, if pupunta ka dito, kailangan ng konting pasensya, konting tiis sa pawis dahil mainitan ka talaga pero bawing-bawi naman sa mainit na sabaw ni Mang Rado. Anyway, cheers tayo! Flavor bomb sa bibig ko. Kung di ka pa nakakapunta dito, magdala ka ng bimpo at pasensya dahil maliit lang talagang food fair na to. Siksikan at may kaingayan pero parte yan ng saya. At habang naglalakad ako, ay may nakita kong kakaibang usok na pumukaw ng aking atensyon. Anong tawag ulit dito, bro? Smoking balls! Smoking balls! Dapat daw ganun yung tono. Tinatawag itong smoking balls. Basically, ito yung flavored cereal balls na nilagyan ng liquid nitrogen na sa sobrang lamig ay kahit anong dapuan nitong bagay na nasa room temperature ay mag-freeze bigla. Basically, bubuhusan na ng liquid nitrogen na nakalagay sa maliit na tangke ang cereal balls. Then, lalagyan na ng chocolate syrup. May liquid nitrogen yan kaya sobrang lamig. Tapos yung chocolate niya, yung syrup, na solidify na siya. Sige, gawin natin. Kuha tayo sa cheers. Ayan nyo. Wala na usok. Ito pa. Yun, no? Okay, sureball na to. Sureball na. Sige. Hulo ka na. So, pwede na to. Pwede na. Pinagtitinginan ako dito para may concert. Cheers! Okay. Para akong isa sa mga dragon ni Reka na bumubuga ng usok, pero malamig na usok. Flavor-wise, cereal siya. So medyo crispy, malamig. In terms of flavor, parang siyang fruity pebbles, parang gano'n. And then yung chocolate syrup, nagpatulong din na solidify na. Ito yung pagkain na matutuwa ako kung bata ako. Wow! Wow! Hindi ako nag-yoshi, hindi ako nagbe-vape. Ito na yung pinakamalapit na paraan para magbuga ng usok. Okay. Okay. Ano ba tayo ang next food trip? Next, isa pang makulay na dessert. Ito ang original crispy crepe ng ugbo. Nagsisimula sa paglagay ng yellow batter, blue-green batter, at pink batter. Then, iikutin at ipa-flatten ito para magmukhang thin flat circle na layer ng crepe. Tapos, hihintayin ito maluto sa mainit na griddle. Iaangat para di dumikit at lalagyan na ng chocolate syrup. Next is yung generous amount ng marshmallows. Tapos, i-sprinkle na ng graham powder. At final step ay itutupi hanggang magmukhang parang buki ng bulaklak. Okay pare, meron tayo dito next original crispy crepe dito sa ugbo. Makikita mo, bagay na bagay sa damit ko ngayon. Para itong very girly and very colorful. Anyway, makikita mo dito like rainbow colorful crepe. At yung pinakapalaman yan is s'mores. So may chocolate syrup siya, tsaka marshmallow. I think this is one of the biggest crepe na nakita ko. Pwede siyang pamaypay sa mainit na panahon ng ugbo. Diba doon? S'mores nga talaga siya. Naging cream na yung marshmallow natin, natunaw siya. So it's like a soft, bouncy, creamy chocolate marshmallow flavor. In terms of flavor, this is like a sweet, para siyang kumakain ng apa ng ice cream eh. Pero ito sobrang nipis sa sobrang crispy. Pero in fairness, nagko-complement yung texture ng lambot, yung texture ng pinaka-crepe natin. Masasabi mo bang crazy? Not kinda crazy, pero unique. Yeah, definitely unique. Ito mas unique. Tignan mo, pare. Ayan. Pero tayo ditong... Ayan. Parang may concert. Parang may mga concert dito. At sabi ko sa kanila, pakita mo. O, ayan o. Naghihintay yung mga yan. Naghihintay yung mga yan dahil after nito. Eh, sa inyo daw to, di ba? Sa inyo, after. O. Hanap tayo next food trip. Actually, uy, pare. Dito pala sa Ugbo. Meron tayo ditong shabu-shabu. Shabu-shabu. So, usually, shabu-shabu nakikita natin unlimited yan. So, meron siyang hot pot. Pero dito, parang nakita ko sa Vietnam, meron tayo ditong, nandito na sa isang paper bowl. So pili ka lang muna ng toppings para sa shabu-shabu noodles mo. Then lalagay ng sati-like broth, tapos papakuluan at ready to eat na. Pinakulo na yan. Ang sabaw na gamit nila is like satay broth.
So you have the different fish balls, parang meatballs, may gulay, and then meron tayo ditong noodles. Look at that. Oh, look at this. Ang init. Sobrang init niya. Gusto ko muna tikman yung sabaw. Oh. Ha! Okay. Natitikman ko yung, nalalasahan ko yung pagkasate niya. May konting peanutty flavor pero it's more on the seafood flavor. Alam mo yung parang Nissin seafood, yung cup noodles, parang ganun. Gawin ko, kuso ko muna noodles. Ayan. Okay pare, look at this. Is this crazy? Somehow a little bit crazy kasi usually shabu-shabu sa restaurants, ito, very convenient. Anyway, tikman natin. Cheers. Oh, that's nice. Para siyang nasa gitna ng instant noodles at gitna ng isang quality noodles. I mean, malinam na. May konting crunch, manipis, malambot. And then, na-soak up niya yung pinakasabaw na medyo mayanghang din ng konti. Gulat ako dun, masarap siya. Gusto ko tumikim ng random na balls. Parang hindi siya maganda pakinggan, pero I mean yung balls ng pang shabu-shabu. Anyway, tikman natin. Cheers. Love the, like the fishy taste, fishy aroma, medyo bouncy soft. Ito isa pang klase ng balls, tikman natin. Okay. Ay, nakikita mo, meron siyang something sa loob. Hindi ko lang kung ano yan, kung itlog ba yan or what, pero masarap din siya. Kunyari nung college ako sa UST, tapos nagdo-dorm ako, parang ito yung klase ng instant na pagkain na araw-arawin ko, iti-take out ko at kakainin ko sa dorm habang gumagawa ng assignment bilang isang responsable na college student. Para sa huling food trip ay dito ko naiintriga dahil nakikita ko ito na nagtitrending sa internet. Ito, ang Yanins. Kilala para sa iba't ibang merienda nila pero ang MVP talaga dito ay ang kanilang mini donuts. Sa isang box ay merong 20 pieces ng mini donuts at pwede ka mamili ng toppings sa gusto mo. So it starts with a cooking of the mini donuts sa isang small donut mold fryer. Then, you can choose your dip. Sa akin ay half Nutella and half white Toblerone. Tapos, ita-toppings yan with crushed Oreos, milk powder, Milo powder, and Nips chocolate. Then boom! Buo na ang aking customized, overloaded mini donuts ng Yanins. Okay pare, let's dig in. Look at this wonderful, colorful, para siyang painting pare. So this is like a diversion and harmony o symphony ng different sweets. So may nips tayo dito, may Milo powder, may milk powder, may Oreo powder. And then sa ilalim niyan is yung mga mini donuts. So makikita mo, para lang siyang singsing. Tapos binabad to sa kanilang Nutella syrup. Okay, tingnan natin. Cheers! Wow! Kakaiba yung texture ng donut nila. It's kind of the chewier side. Medyo bouncy siya ng konti. Pero kung bata ako, ay panigurado, malulunod ako dito na lalangoy ako dun sa ocean ng different chocolate. I mean, yung Milo powder, parang nag-solidify na siya. Pero pinaka-highlight dun is yung quality ng donut. I mean, na-expect ko, like medyo low quality siya dahil mura. Pero hindi. I mean, it's a good quality of donut. Parang kumakain ng mochi. Parang ganun. Okay, next punta tayo sa kanilang Oreo, pero pinalibutan siya ng white Toblerone. Look at that. Wow. Ito isang paraiso para sa batang mahilig sa matamis. Pero ito yung isang hindi paraiso para sa taong diabetic dahil sobrang tamis niya. Pero in a good way. I mean, para sa akin, bilang panatiko ng desserts, this is like heaven for me. You have the white chocolate, yung crush na Oreo, nagbibigay ng extra texture and extra flavor. So, kung tikman tong milk powder. Alam mo, nangyari, may good grades ako nung bata ako. Mami, wag mo na ako bilang laruan. Ito na lang ibigay mo sa akin, matutuwa pa ako. 160 freaking pesos for this amount of mini donut. Di siya yung donut na yun lang. In fairness, masarap siya. I'm being honest. Kumbaga itong donut na to, malilit lang siya. Pero yung pasabog sa bibig mo, there's a huge explosion of chocolate flavors, of sweet flavors, of milk and creamy flavors, pare. Boom pare, dyan nagtatapos ang ating crazy Tondo food tour. Sana nag-enjoy kayo doon. Actually, ilan lang yun sa sobrang daming street food na pwede mo makita dito. Kumbaga from classic, from modern, from creative. And nandito na sa Tondo, dito sa Ugbo. It's nice to be back. It's nice to have a refresher. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy. Dito sa Tondo, nagsasabi stay safe. It's a good night and goodbye. No, I won't stop
It is mine. Okay, isa. Kasabay ng pagtahol ng aso. Ang tawag dito, bro? Hindi, smoking? Isa pa. Ulitin natin, mag-acting tayo. Bye-bye. Go after 5 years pa yun. May allergic rhinitis ako. Ginakaya ko to. Chewy show. Uy, doggy. Hindi ka na mag-ingay.